Kaugnay pa rin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, makakasama natin dito sa PRTV Studios si Attorney Jennifer Arlene Reyes. Isa pong constitutional law book author at isang law professor. Magandang umaga po, Attorney Jen. Magandang umaga, Sir Sandro. Oo, Sir Attorney Jen. Attorney Jen, kahapon kasi ay pinag-uusapan natin itong umano'y puno ng irregularidad na liquidation documents na isinumite ng Office of the Vice President para nga ma-justify yung paggamit ng 125 million pesos na confidential funds noong 2022 national budget. Mas bigyang linaw nga natin ito. Ano po ba yung mga nakita natin so far na paglabag? Well, based sa testimonya ni Attorney Wamil, naisalaysay niya na napakaraming irregularidad doon sa mga sinumite na dokumento ng OVP at ng Department of Education. Una na dito, hindi naka-enumerate ang mga specific activities, confidential activities na dapat ay naka-enumerate in accordance with Joint Circular 2015-01. Siniwalat din ni Attorney Wamil na hindi nagsumite ng mga kinakailangang dokumento ang OVP at Department of Education for the liquidation of these expenditures or disbursements gaya ng accomplishment reports, official receipts, certification of the accountable officer, disbursement vouchers, mga tseke, at ilan pang mahahalagang dokumento na in accordance with item 4.2 and 4.8 of the said joint circular ay kailangan or minamandato na isinumite or isumite ng isang ahensya na nakatanggap ng confidential or intelligence funds. Karaniwan ba, Attorney Arlene, itong mga confidential funds? Kasi sa simula pa lang, parang may red flags na 'di ba? Na withdraw, in-encash siya, tapos inilagay sa gym bag. Ito po ba, itong pag nag-liquidate ang COA ng mga confidential funds, hindi ba dapat pag nakita nila kung paano in-encash yun, doon pa lang may red flag na or may alert na kagad? Actually, magandang observation yan, no? Kasi the usual procedure kapag ikaw ay kumukuha ng funds sa land bank, ay kailangan either it is through a manager's check, di ba? Cheque, or bank transfer para mailatag natin or ma-maintain rather yung paper trail or money trail or audit trail. So in this particular case, it is highly unusual already. Bakit kinakailangang in cash itong mga nasabing pondo na daang-daang milyon ang pinag-uusapan natin dito, Sir Sandro, no? So it is highly unusual doon pa lamang. But regardless of whether or not sabihin pa man na okay, wala namang problema kung cash, ang susunod na tanong dito ay, nasa na ito at saan napunta? Kailangang ipaliwanag ito ng depensa. At kahapon nga, balikan ko rin, Attorney, yung naging objection ni Defense Attorney Michael Powa na nung tinatanong na ni Attorney Lorna Capuna ng prosekusyon ang witness, si Wamil, na maaari ba nating pangalanan yung mga hardware, tindahan, butika na pinangbilhan nitong mga confidential funds, bakit parang binawi ng depensa yun? Well, to be fair to Attorney Powa, nakita rin naman natin, he is very calm and respectful. I can only surmise na binawi niya lang yon in a sense that he is, giving deference and respect to the wisdom and discretion of the impeachment court or the presiding officer. So nangyayari naman po yun. That is normal. However, siguro isang dahilan din ba't binawi niya na lang at tinanggap. Maganda rin naman kasi yung explanation ni Attorney Capunan na aside from the fact that it was already asked and answered, may legal na basihan. Nilatag muna ni Attorney Wamil ang kanyang legal basis before niya banggitin itong mga resibong ito. Ito nga yung Joint Circular 2015-01 na nagsasabi rin na hindi pwede na acknowledgement receipts lamang. Kailangan malaman natin kung saan mo tunay na binili
itong mga sinasabi mong supplies like tables, chairs, and other equipment. Hindi kaya, attorney, may natutumbok doon na posibleng hindi handa yung depensa, kaya nag-object ang depensa doon sa puntong pagpapangalan dito sa mga tindahan na ito? It can also be a strategy. To be fair to the defense, I believe they are prepared. But kasama na rin kasi dito yung alam naman natin na nanonood din yung supporters ni VP Duterte. And for sure, they also cater to those supporters. So isa na rin yung strategiya. Ayon naman sa witness ng prosekusyon, si dating COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil, hindi absolute yung confidentiality ng confidential funds. Ano po ba yung ibig sabihin na hindi absolute ang confidentiality ng confidential funds? Magandang tanong, no? Pag sinabi pong confidential funds, wag po kayong malilin lang na ibig sabihin ay hindi na pwedeng i-disclose kung saan mo ginamit or kung saan na napunta. It just means that it is governed by the special auditing rules of the Commission on Audit. May ibang safeguards kapag yan ay sinusumite mo sa COA. Isa ng safeguard dyan, nakaseal, nakaselyo yung envelope at mga limited auditors lamang ang makakasilip niyan. Another thing, pag sinabi mo kasing confidential funds, napakalimitado at napaka-specific ng mga purpose kung saan mo lamang ito pwedeng gamitin. Kung mababasa nyo po ang joint circular, ito ay pwede lamang gamitin sa pag-purchase ng equipment or purchase of information rather in relation to national security, rentals of transport vehicles, safe houses, other incidental expenses or equipments. So yun lamang. Hindi mo siya pwedeng gamitin as wages, salaries, entertainment expenses, or pambili ng buildings or structures. So napakalimitado lamang pag sinabing confidential funds. Balikan natin, kasi yun din yung laman ng report ni Mari kanina. Ang binabanggit ay yung mga napansin ng prosekusyon na merong mga paggasta na hindi alinsunod doon sa itinatakda kung saan lang pwedeng gamitin yung confidential funds. Ginamit sa medical tsaka yung medical expenses sa ospital at saka pambili ng gamot. So yun, may problema na agad, di ba? Kasi may irregularidad na agad in a sense na kasi minamandato nga, di ba, nung Joint Circular 2015-01 na ito lamang under item 4.81. Ito lamang ang pwede mong paggamitan ng mga confidential funds. Hindi mo pwedeng gawing excuse na pinambili mo naman ng ibang items like medicines or equipment. Hindi pwede yon. And assuming arguendo na totoong pinambili nila ng mga medicines ito, kailangan pa rin nilang mag-submit ng mga official receipts. Hindi pwedeng let's take their word for it, di ba? Na trust us na ginawa naman talaga namin or ginamit namin ito sa tamang paraan. Pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan natin dito. Kailangan may opisyal na resibo. At saka pag sa ordinaryong, kunwari nagkatrabaho ka, sa ordinaryong kumpanya, hindi nga pwede yung sulat kamay lang Kailangan ay sales invoice or yung pag nagbigay ng serbisyo, kailangan yung resibo rin, yung professional receipt na ini-issue ng BIR. Diba? Paano to? So, as early as now, is this, attorney, ito ba ay telltale sign na posibleng may pananagutan nga ang Vice President? Yes, there is a presumption, no? That, kasi sa batas, no, kapag hindi mo na ipaliwanag kung ikaw ay isang accountable officer na pinagkatiwalaan ka ng pera ng taong bayan or pondo ng taong bayan at hindi mo ma-explain kung saan mo ginamit or saan mo dinala itong mga perang ito, may presumption sa batas that may prima facie na kaso na ito ay ginamit mo para sa iyong pangsarili or personal interest. So dapat ang defense either magsumite sila or magpakita sila na may official receipts naman talaga sila, or paano nila i-justify na ganito kasi ang nangyari kaya hindi kami gumamit or nagsumite ng official receipts, which is
truly difficult, right, to justify. Hindi pa po masyadong nahimay kahapon itong isyong ito. Sa tingin nyo dito sa sentro, yung impeachment trial ngayong araw? Yes, kapag dito na tayo pumasok sa cross-examination, right? Ito na yung oportunidad ng depensa para magkalamat, kumbaga, yung testimonya ni Attorney Wamil, right? Because hindi pa naman ito yung parte na isusumite nila eh. Kung i-implement na yung alternate presentation of evidence, ayan, right after na magpresenta ng prosecution ng ebidensya sa Article 1, then ito na, pwede na nilang isumite or i-offer as evidence rather, or i-present as evidence, yung kung meron silang mga official receipts. Eh yun nga, attorney, parang ang daming red flags simula nung pagsalang ng mga dating branch managers ng Land Bank. At ngayon naman may red flag doon sa COA. Sa tingin niyo po ba napapanahon na dapat talaga magkaroon na ng batas para nga talaga bantayan? Dahil parang nagiging paraan nito para nga makapagpalabas ng pondo ng taong bayan sa madaling paraan, ano, at hindi, at yun nga, may chance pa na mawala yung paper trail. Tama ka dyan, Mr. Sandro, no? Dapat ay amyendahan na ang batas or i-implement in its strict compliance, right? Kumbaga, pag lalabas ng pera sa Land Bank when it comes to confidential funds, dapat ay wag nang pumayag or magkaroon na ng batas na hindi pwedeng cash. Kailangan managers check lang yan or either online bank transfer para hindi maputol yung money trail or audit trail. Also, panahon na rin para ilimita ang mga confidential and intelligence funds doon lamang sa mga ahensya na specializing in national security concerns and intelligence information gathering. At saka yun nga, attorney, balikan ko rin, ano, kasi nga parang ang nagiging paraan, parang well, hindi naman natin sinasabi na nilustay na nga itong mga perang to. Bagamat maaring pumunta doon sa isyong yan. Pero ang nangyayari kasi, kung ibibigay natin sa kamay ng mga opisyal ng pamahalaan in cash, parang nandun kasi yung temptation. 'Di ba? Kung ibibigay natin siya ng nakaganon, maaring, yun nga, maaring matukso. O kaya, kung sakaling may 1,000 mawala doon, 'di ba? Ang hirap i-account kapag ganitong paraan at mananatili itong ganitong paraan ng pagdi-disburse ng pera ng taong bayan. Exactly. Tama-tama ka doon, Mr. Zandro, no? Doon sa concrete example mo, paglabas ng mga gym bags or limpak-limpak na pera, kung may nahulog lang dyan na isang bulto, di ba, or bundle, 100,000, paano mo pa matitrace yun? Paano mo pa maa-account for yun? Paano mo mapapatunayan na talagang nahulog lang yun, right? So it is imperative or exigent na wag putulin yung audit trail. And magagawa lamang natin yan kung hindi cash ang binibigay, di ba? Dapat may cheque na lang or online bank transfer. At para ma-check din, madali rin yung auditing sa bahagi naman ng COA, dapat nga hindi lang acknowledgement receipt, diba? Exactly. Pero sa ibang mga pagkakataon ba, attorney, pinapayagan itong mga ito? Especially, syempre, ito kasi parang very peculiar. Kumbaga, hindi pangkaraniwan kasi itong sitwasyon na isang DepEd secretary at isang pangalawang pangulo, yung parang may intelligence gathering ba talaga? Parang sa ilalim ba talaga ng kapangyarihan ng isang pangalawang pangulo ng vice president? Talaga bang dapat meron siyang intelligence gathering? May confidentiality yung mga pinagagagawa niya? Para sa akin, dapat wala. A concrete example is, sabi nga ni Attorney Wamil, nung panahon ni Vice President Binay and Vice President Leni Robredo, wala naman silang appropriation for confidential funds. From his tenure sa COA since 2014, si VP Duterte lamang ang na-audit niya na may appropriation for confidential funds dahil siya lang naman ang VP na nagkaroon ng appropriation for these kinds of lump sum appropriations. And para sa akin nga,
ito dapat ay parang sa mga Department of National Defense. Ayan, maaano pa natin yan ma-justify, 'di ba? Sa mga Philippine National Police, sa ibang local government units needing peace and order sa kanilang mga concerns. Yan, pwede pa. Pero Office of the Vice President and Department of Education, they are not in the, it's not their duty to gather intelligence information and what do you call this? Effectuate national security concerns.